Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Tayo po ay biglaan lang po na napadaan dito sa tahanan po ng ating kilalang lihim na action man na kung saan po noong araw pa po ito nagmamalasakit sa kanyang mga kabarangay. Ito pong taong ito hindi mo makikita sa kanyang Facebook na nagpo-post ng lahat ng kabutihang nagawa niya sa kanyang mga kabarangay. Dahil ayon niya po sa kanya siya po ay normal lang sa kanya yung makatulong na may puso at talaga namang makikita sa kanyang pagkatao ang tunay na mapagmalasakit sa kapwa. Na kung saan siya po ay gumawa, gumagawa, at siyempre gagawa pa to ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Piel, City of Baliwag, Bulacan. Karangalang po ipinakikilala sa inyo ang naistorbo natin. Kita nyo po, nakapambahay lang. Pero game na game siya sapagkat siya po ay tunay na tao. Ganyan po ang ating mga dapat na naglilingkod. Hindi maarte at walang kuskus balongos sa pangangatawan, kundi talagang katotohanan lamang na kilos at pangunawa. Buong karangalang po ipinakikilala sa inyo ang lihim pong action man ng Barangay Piel, City of Baliwag, Bulacan, na si Ginagalang Barangay Kagawad Elmer Santa Juana. Good morning po, Kagawad. Kumusta na po ba kayo? Magandang umaga po sa inyo, sa ating lahat. Okay naman po ang inyong kagawad. Kagawad, para lang po ito sa kaalaman ng ating mga kabarangay. Sapagkat maraming ating kabarangay hindi po marunong sa social media, hindi sila nakakapanood, at marami rin tayong mga kabarangay na busy sa trabaho. Pwede po ba natin ikwento yung mga naging accomplishment po natin buhat po tayo nanungkulan bilang barangay kagawad? Ang masasabi ko lang, ang aking naalala talaga nung tayo magkaroon ng pandemic. 2020 po ba yan? Or 2020. Opo. Ang inyo pong lingkod ay nakaalalay sa ating mga kabarangay. Katulad nga po nung ang isa pong nagawa ko doon, basta po may binibigay na biyaya from sa munisipyo ng Baliwag, ang isa po doon yung mga binibigay nila na pagkain na ang inyong lingkod naman po ang nagluluto talaga. Pine-prepare niya, inaayos po namin ng umaga-umaga. Ang katuwiran ko po kasi pag maaga kang nagluto, yung iba hindi na makakabili sa labas. At least magsisave na nila yung kanilang konting pera. Opo, tama. Hindi po gaya nung iba na medyo nung nagluluto tanghali na, siyempre nakakabili pa sila. Yun yung makakasave na sila. At saka ang akala natin yung pandemic na yun mga ilang linggo, isang buwan, hindi pala, ang tagal Tagal po, taon. Nung una, parang masaya kahit naman kami. Opo. At ang alam niyo po ba, nung panahon na yun, aking asawa, aking mga anak, abot ang pigil sa akin na, Daddy, mahawa ka, magdala ka pa rito ng sakit sa atin. Opo, tama. Pero po. bilang isang lingkod, at yun nga po, kanya po tayo humabol ng kagawad sa ating barangay para paglingkuran ang mamamayan ng PL. Kasi sino po ang gagalaw kundi tayo magpe-present na ano sa kabarangay natin, magasigaso. Malasakit po, ano. Malasakit. Saka yun naman po talaga, masaya ako nung time na yun. Kasi ito na yung time na napakita natin na tayo naalagaan natin sila. Baga talaga nagbibigay ng malasakit. Opo. At masaya naman po ang inyong lingkod sa ginagawa. Sa ginagawa ko nung time na yun. Kanya ko pag uwi ng bahay, magigising po tayo madaling araw, magpe-prepare po ng mga lulutuin. Pagkaluto po, isasakay na po sa patrol, ipapamigay na po bawat sitio. Halos araw-araw niyo pong ginagawa yun? Opo. Ang alam ko dyan, mga isang buwan at kalahati. Ang kasama ko pong nagpe-prepare noon, ang aming hepe, saka mga tanod, mother leader, yan po ang mga kasama katulong namin sa pagluluto, pati pagpapamigay bawat barangay. At ang inyong lingkod din po, anong time na yun sa health, meron din po tayong yung mga natitira, dinadala rin po namin sa mga malnourished na bata para po sabay na Matulungan po. tulungan. Tsaka nga po yung aming sistema noon, by sitio ang ginagawa namin. Example po, ngayon yung isang sitio, susunod, kinabukasan, yun din po. Lipat-lipat po kami. Yun po yung Kayo po pala
blessing o bless kay Lord at nakaligtas po kayo sa COVID nung mga panahon na yun? Hindi, actually, hindi po. Anong second wave na po nung COVID na tinatawag? 2020 ho ba? Tama po ba? 2021, 22. 21, ayan po. Nadali po kami ng COVID. Nako. Ako, si Sikap po, ako, dalawa ko kami konsehal ng na-COVID. Halos isang buwan kami sa bahay. Naka-isolate kami ron. Talaga ang inyong lingkod, nagbutot balat na rin po doon sa, sa Kaya COVID. po, kaya blessed pa rin po kayo. Love ka po talaga ni Lord. Dahil hanggang ngayon malaya pa tayong nakapaglilingkod ng maayos Opo. sa ating pong kabarangay. Saka nga po sabi, nung time na yun, ang hawak po nating committee ng kalusugan. Opo, kalusugan. Pero nung time din po na yun, masaya ako dahil pagka time na mayroong mga malnourished. Tapos ang isa pang inano ko dyan, ikinabahala ko yung mga batang nabubuntis. Meron nga, nung time na yun, may nabuntis na 14. Oo. Tapos merong nasundan, medyo na-alarma ako. Sabi ko, magawa tayo ng seminar kahit pa paano, baka naman Makatulong. makatulong. Ang inanuho namin noon, yung mga grade 6 student, kasi doon yung time na alam nyo na iba Opo. yung ano ng mga kabataan. Giging Tsaka mapusok na yan. para maalam nila na yung katawan nila maabuso sa sobrang batang pagbubuntis. Yun po rin yun. Sa ngayon po ba, ano po ang committee nating hawak? Medyo napunta po ang inyong likod sa sport. Pero sabi ko nga, pagka ang sport na hawak ko, budget ang kailangan. Kasi po, para magpasaya ka ng bata, makapagpasaya, pera, gagamit yun ng pera. Opo. Medyo... Kapos kama. Oo. Nakakatulong din naman po tayo sa Kabataan. kabataan. Saka po, ayun, nakalalay po tayo ron. Basta may mga ano sila. Ang balita po namin, Konsi, isa po kayo sa matunog na lalaban pong punong barangay dito po sa Biel. Hindi naman po siguro. Ano po pa nakikita po ninyo na dapat i-priority kung bibigyan po kayo ng pagkakataon ng inyong mga kabarangay na maging ama nila? Ano po yung nakikita nyo dapat i-priority po? Para sa akin lang, sa sarili kong opinion, ang gusto ko kasing tutukan dyan yung health. Kasi yun yung pangunahin nating problema. Although meron pa naman yung sa kakalang sikmura. Pero siyempre, hindi naman natin sinasabing sila na talaga dapat bahala ron. Pero yun nga, sa health ang number one gusto kong matutuwa. At ang lahat ng tao dadaan sa pagkakasakit. Ayan, mag-iisip tayo ng paano tayo makakatulong sa bawat mamamayan ng barangay ng PN. Yun po yung gusto kong tutukan din. Tsaka nga po, siyempre hindi naman tayo binasa sa barangay, hindi naman perpekto ang lahat na nanunungkulan. Baka yung medyo may nakikita man tayong maliit na bagay na pwede natin tama, itatama po natin. Na pang kalahatan. Wow. Hindi pwede si gano'n, si ganito. Yung talagang karapat dapat bigyan natin ng pansin. Yun po yung gusto kong isa sa gusto ko. Kumbaga po magkaroon po ng talagang transparent. Kaya nga, Opo, na yun po. malasakit para sa lahat. Opo, yun po. Totoo po yun. Sa ngayon po, Konsi, tuloy pa rin po yung hanap buhay po ninyo sa Montessori. Opo, actually hanggang ngayon po, nandun pa rin po tayo. Sa katunayan nga po, ang inyong lingkod ay pabalik-balik na nagiging pangulo ng samahan ng mga drivers. Hindi ko po alam kung bakit ako ang gustong-gusto. Pagkasalukuyan, hanggang ngayon, ako pa rin po ngayon. Ibig sabihin lang po nun mabuti po kayong mamahala. Ganun lang po yung kasimple. Kasi ang balita po namin kayo din po pala ang pangulo ng samahan ng mga kagawad dito po sa lungsod ng Baliwag. Totoo po ba yun? Opo. Kasalukuyan din po tayo nakaupo ngayon bilang pangulo na ang tawag po doon sa aming samahan ay Conce Power kung nadidinig po ninyo. Okay. Kayo din po pala mahilig minsan sa sport, katulad sa bowling. Meron din po pala kayong posisyon dito. Ano po ba posisyon nyo sa bowling? Pati pala yun na nalaman yun. Actually sir, yung time na ako po ay talaga namang halos sa MWP nasa bowlingan. Ang inyo pong lingkod dalawang pangulo na ang inyo pong lingkod ay naging 2 beses naging vice president. Yun lang naman pampatanggal na stress kung tayo bowling. Parang relax din po. Relax din po sa samahan na yun. At nagpapasaya rin tayo ng mga tao doon.
Ang karamihan po dito sa aming barangay, kala siguro suplado ko at saka yung masungit. Hindi nila alam, sabihin na natin na pag nakilala nila ako, may toyo. Hindi, ayoko lang sabihin, baka mamaya, maibatingin nila sa akin. Baga, akala po nila suplado kayo, no? Hindi, Pero sa totoong buhay, kakaiba sa iniisip nila. Kabaligtaran po. Ang gusto ko kasi sasamahan, minsan, pagka nalalaman kong talagang mga seryoso, tayo po Seryoso din. hindi, gumagawa ako na para matawa, kanya lang sa kung anong pananaw nila sa akin, yun hindi ko alam. Hindi po ba kayo nag-artista nung araw? At mukhang feeling kung po kayo, tingin po namin parang pwede kayong artista nung araw. Nabobola sa'yo. Kasi may iba po pala ako. Ang alam po namin kayo din po pala yung naging member din po ng lay minister. Opo. Halos, hindi ko mabila kung 20 o 15 years Wow, tagal din Ilang po. pangulo na rin po, kung di nyo po naitatanong, ang inyo pong lingkod din napagkatiwalaan nun. Ilang pangulo rin po yung ako naman naging treasurer. Hindi ko alam kung bakit sa bawat samahan, ang inyo pong lingkod din nagkakaroon ng posisyon. Mga nagtitiwala, kahit Opo. paano. Yun po maganda. Pagka po kasi maganda ugali ng tao at talaga nakikita na lang dapat pagkatiwalaan hindi po talaga kahit di nyo po hilingin talagang ipagkakaloob po sa inyo. Opo, kahit po. Kasi ang balita din po kasi namin na bilang po kayo barangay kagawad, nabalitaan lang po namin, totoo po ba na ang mga anak daw po ninyo halos tapos na po lahat? Hindi naman po lahat. Meron po pong bali 3 na po yung nakagraduate na. Si Doc nga po, yung panganay ko. Yung pangalawa po, ano rin po siya, dentistry. Opo. Pero ilang months na lang, gagraduate na rin po. Yung pong pangatlo, aeronautical, tapos na po, mag-review po siya sa ngayon. Saka po yung pang-apat, Sima naman po, kasalukuyan po siya nag-apprentice sa opisina ng barko sa Manila. At saka yung panlima, dentistry din po, Pershing College. Yun po yung kanya po, sabi nila yung pera nandoon sa mga bata. Bata pa lang po kasi sila, hindi naman po sa pagmamayabang. Montessori na po sila, kinakaya po, nakaya naman. Talagang hindi ho biro magpaaral doon. Sabi ko nga, ang bawat taon namin, kasi dumating yung time na sa Montessori, 5 lahat nagsabay-sabay sila, hindi naman po biro equation. Pero kung si take note lang po hindi po, yung pinangpapaaral niyo po sa kanila, hindi po galing sa barangay. Actually, ilang percent lang yun sa akin dahil si Mrs. ang nag-ano doon. Si Mrs. ko ang maganda ang trabaho, di ako. May trabaho po yung asawa niyo. Dentist na po yung Mrs. May pwesto po siya. Opo. At saka yun nga po, yung graduate yung panganay, meron na rin po sa bahay pare. Ayan po, mga kaparehas dentist din po. Hindi po galing sa loan ng pinagpapaaral ni Consi sa kanyang mga anak. Kundi sa asawa po pala niya may maayos pong hanap buhay. Opo. Baka po iniisip ng iba napag-aral ni Consi dahil lang sa barangay. Hindi po yun totoo. Ang katunayan po niyan may maayos pong hanap buhay ang kanyang asawa. At siya naman din po ay meron din po ng hanap buhay. Yan po mga kaparehas yung mga nagtatanong po nating mga kabarangay. Ayan po, alam niyo na po kung anong klaseng tao po ang ating aspiring barangay captain dito po sa Barangay PL, City of Baliwag, Bulacan. Kagawad, para lang po sa katanungan po ng ating mga kaibigang Marites, Tolits at maging si Sharon, pwede po pa natin ipaalam sa kanila kung ano po ba ang source of income ng iluluklok nilang punong barangay na si iginagalang kagawad Elmer Santa Juana. Sir, ang atin pong sabihin natin racket kasi ang inyo pong lingkod, nung araw medyo maliliit yung mga anak ko, meron po tayong pambakad ng babuyan. Saka po tayo nagse-service ng mga bata sa Montessori. Kamo po yung aking mga anak ay doon nag-i-school. Ang inyo pong lingkod ay kumuha na rin po ng mga pasahero doon na monthly income natin. Pag-uwi po ng bahay, baboy. Para tayong nanay na pag-uwi ng bahay, trabaho, baboy, tapos luto, dala ng pagkain sa ating mga anak sa Montessori. Yun po yung aking racket trabaho. Opo. Huwag po sasabihin racket. Yun po yung inyong pinagkakakitaan na sa malinis na paraan. Opo. Kasi po yung iba nating Marites, pag sinabing racket, akala hindi maganda pagdating ng racket. Ito po, paunawa lang po. Ang ibig po sabihin ng ating ginagalang na kagawad, yung racket po, yun po yung tinatawag
na kanyang diskarte sa buhay para mabuhay ng maayos at makakuha ng maayos na pangkabuhayan din niya at para rin sa ibang itinutulong niya sa kanyang mga kabarangay. Ayan po, hindi po racket na masama yun ha, mga kaparehas. Kung nanonood po ba yung ating mga mahal na kabarangay, mensahe nga po para sa kanila. Sa aking mga kabarangay, una-una magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Elmer Santaluana na nagnanais na hindi pa naman panahon pero naituloy po tayo sinasamantala ko na ang oras. Sabi nga po, ako po ang iniisip ko kasi yung makatulong Pero sana nga po bigyan niyo po ako ng pagkakataon kung tayo ay papalarin, gagawa ko tayo. Hindi po tayo yung Tsaka sabi nga po, kung may mga pagkukulang, pwede nating itama. Yun po yung aking gustong mangyari. Wow, napakaganda po ng mensahe ng ating nagseserbisyong kagawad at hindi perwisyo. Ganyan po mga kaparehas ha. Kapag nakatagpo po kayo ng mga mabubuting lingkod, huwag niyo na po sasayangin to. Chris Castro po, reporting, buhat po dito sa Barangay PL, City of Baliwag, Bulacan. At ating po nakapanayam, ang lihim na action man na si Ginagalang, Barangay Kagawad, Elmer Santa Juana. Mabuhay ka kagawad hanggat gusto mo. Thank you po, thank you po.